Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ta'alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, sa hapon na ito ay isang mabiyayang hapon, no? Mula sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakarating tayo dito sa kapihan ni Rayyan. Masyaallah, Masyaallah. So, since ang leader natin ngayon, naging Ate Kim, Kuya Kim eh. So, ang ibig natin sabihin na maulan ngayon, no? Masyaallah. Naway ligtas tayo sa loob lang tayo ng bahay para maiwasan natin yung pag lumabas, ano mo naman, mabasa or kumbaga yung ano ba. So, ayun. So, anyway, kaya nandito kami, kaya nabanggit natin to, nandito kami sa sala ni Rayyan. At ayan, naghanda ng kape-kape. So, ayan, alhamdulillah. Anyway, wala, konting kwentuhan. Yes, sa mga balik Islam to sila, no? So, since maraming mga bagong syahada, so maybe makahingi tayo sa kanila ng advice kung paano humarap or yung tawag nito, since bago tayo, paano ba nila na nakasurvive? Nakasurvive, ang ibig natin sabihin, paano nila isinabuhay, yes, or harapin kung mayroong mang pagsubok, at paano nila unti-unting naisabuhay since sila ay mga balik Islam. So, bago ang lahat, ipakilala natin. Siguro mauna si Rayyan since siya yung host, magpakilala ka naman siya. Yung mic po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nabigyan tayo ng pagkakataon sama-sama muli sa gabay ng Allah. Alhamdulillah. At ngayon ay imbes na matulog, kwentuhan na lang muna tayo inshallah. Anyway, about po sa mga bagong balik Islam, kasi ako po ay isang balik Islam din po. Actually, mahirap na masarap. Kasi from time to time, step by step, you have to learn. Every day may mga natututunan tayo, may mga pagsubok na kahit sabihin man natin konti yun, pero pag nasa alam mo, alhamdulillah, parang ano lang siya, magaan ang pagtanggap mo. Ako bilang balik Islam, naging challenge sa akin yung pagbalik loob ko sa Allah dahil ako lang yung talagang nag-effort din. At sa buong pamilya, ako lang din talaga ang Muslim. Alhamdulillah, binigyan ako ng pagkakataon ng Allah na makilala talaga kung ano yung totoo, kung sino yung tagapaglikha talaga. Alhamdulillah. Ngayon, Kailan ka nagsyahada? Kailan ka nagsyahada? Nagsyahada ako since 2005. Pero almost 10 years din po na hindi ko siya na-practice. Gawa nga ng yung mga naging employer ko is mga Christian. And aside from that, mahirap kung i-practice. Gawa nga ng from time to time, ang mga alaga ko ay mga bata. Kailangan, kung ano yung labas nila, labas din ako. So, parang hindi ko siya na-feel na ano. And then, all of the sudden, yung naging asawa ko ay naging balik Islam din. So, siya yung naging guide ko sa lahat. Siya yung sa akin para dawahan ako araw-araw. Meron din yung time na as in talagang dumating sa akin yung, ano ba to? Ganito na ba talaga to? Yung ganon. Pero, nung pinag-aralan ko at nagbasa-basa ako, nag-umpisa yung ko sa being a Muslim sa book na The Woman of Islam. Nung nabasa ko yun, subhanallah, hindi ko na malayan yung luha ko na nandun pala lahat kung gaano ka-importante ang isang babae bilang isang Muslim. At sa mga balik Islam, nakatulad ko, step by step,
go for it and learn everything. Hindi sa lahat ng bagay ay masarap, hindi sa lahat ng bagay ay maraming pagsubok. Although that is our challenge sa buhay natin. Alhamdulillah. Kay Sis Jan na naman, pasa ko Kilala naman yung ka, ano, Sis Jan na. All the way from... Dasma. NPA pala. Walang permanent address. address. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sa pagkakataon ito na kahit apat lang kami, magkukwentuhan kami sa ngayon. Yun nga, ang topic daw namin ngayon ay Para sa mga balis. para sa mga balik Islam. Okay, konting briefing sa kung paano ako nag-Embrace. 1996, nagpunta na ako ng Dubai. So, doon pa lang, 1996, hindi pa ako talagang Muslim. Pero pagdating ko doon, nag-aral na talaga ako ng Islamic. Nag-aaral na ako. Pero, matagal bago ko natanggap. 1996, 2000 ko na natanggap. Pero nag-aaral ako noon. 4 years nag-aaral talaga ako. Pero Allah subhanahu wa ta'ala talaga ang nagpapagay. Hindi yun. Pero alhamdulillah, nag-aaral ako noon. Nag-compete ako ng mga Islamic teachings, yung mga articles. Sinatabi ko talaga siya. Na ano ko. Kasi hanggang ngayon naalala ko talaga. Very emotional lang ako. Ganun talaga ako pag nagkukwento ng yung journey. Abangan natin yan. Oo, mahaba, pero paiksin ko na lang. So, nag-aral ako 4 years. Alhamdulillah. Hindi pa ako Muslim, marunong na ako magbasa ng Quran. Oo. Bata, nag-start ako sa ganyan. Tapos, alhamdulillah, year 2000, yun na. Naramdaman ko na talaga na, kasi floating na ako, hindi ko na alam, hindi na rin ako nagsisimba naman. Kasi alam ko na. Tapos, yun, Ramadan 2000, naramdaman ko na, sabi ko, it's about time. Pagiging class. It's about time na embrace na talaga ako. Kasi alam ko na lahat eh. Nag-aral naman ako na. Tapos yun, alhamdulillah. Nag-shahada ako ng 1,000. Alhamdulillah. Hanggang ngayon, siya patuloy ng pag-aaral. Tapos, doon sa mga bagong normal, natural lang yung maraming pagsubok. Subhanallah, kung sa pagsubok lang, mashallah, tabarakallah, alhamdulillah. Mashallah, yun ang nagpapalakas ng iman, yun ang nagpapalakas ng faith. Kasi, alam mo na, sa alala din tayo, ng help, ng tulong, ng gabay, lahat. Alhamdulillah. Siguro, doon na muna. Babalikan natin. Babalikan natin. Medyo mahaba-haba talaga yung journey. Pero, inshallah, one day, mag-ano tayo talaga ng forum na habaan natin yung oras natin. Okay. Next naman, ang nag-iisang Madam Lulu. Miss Universe. Ayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat at sa lahat ng mga manood ng video na ito ng aming interview or sharing. Inshallah mo matutunan. Anyways, yun na. Ang topic or ang tanong kung paano bilang balik Islam, ano ang aming ma-share or ma-advise sa mga bagong balik Islam din, mga bagong yakap. Sa akin, ako nga pala si Hana Lulu, kilala sa Hana Lulu, pero ang Lulu, hindi ko talaga apelido yan. Part ng Hawaiian. So, nasa anyways, yun. Hana Lulu, nag-convert ako since 2003. Alhamdulillah hanggang ngayon. Ito pa rin. Hana Lulu pa rin. Sa akin, ang ma-share ko lang sa buhay. Emotional din ako. Dating Kristiyano na walang direksyon ang buhay. Pero, yun na,
sabi nga ni sister, sa gabay ng Allah, gagabayan niya tayo. Siya yung magdadala sa atin sa kung saan tayo mapapabuti. So, umabot yung time na hinanap ko yung katotohanan talaga. Sana mayroong isang religion na magtuturo sa atin ng tamang pagsamba sa Panginoon, tamang pagkilala, tamang pananamit, tamang relihiyon, na kung saan ang relihiyon ay talagang ang Allah or ang Diyos ang declared na ito ang inyong relihiyon. Na magiging way of life ninyo. So, yun. Umabot ako sa ganung point na hinanap ko na yung katotohanan hanggang sa napaakyat ako sa isang Islamic center year 2003. Yun, pinaliwanag nila sa akin ano yung Islam. Alhamdulillah, paiksiin ko na lang yung kwento. Nag-convert ako. Hindi agad. Actually, hindi agad. Kasi Sige po, sa Islam, hindi naman sa pilitan. So may time na magkaroon tayo ng ano na pag-iisipan natin. So, hindi bigla. Ngayon, hindi yung time na yun na nagdakwa sila sa akin o nagpaliwanag sila na tinanggap ko agad. So, pinag-isipan ko. Kasi, ang pagtanggap sa Islam o religion, hindi ito parang kanin na mainit na kung isusubo mo, pag napasok ka, pwede mo iluwa. So, kapag ito'y tinanggap mo, dapat paninindigan mo yun. Tapos, kasama doon yung pag-aaral. Kasi, sa pag-aaral, doon tayo tatatag, doon tayo titibay. Kasi, naiintindihan natin yung pananampalataya natin. Sa akin, ang ano ko, madalas solo. Yung solo sa buhay. Or, kasi sa akin, mag-isa ka or may mga kasama ka, ipagpatuloy mo. Hindi yung aasa ka lang, halimbawa na hintayin mo kung sino yung kasama mo bago ka sa buhay mo pananampalataya. So, kahit tayo mag-isa, dapat sikapin natin na maisabuhay o maisagawa yung ating pananampalataya. Kahit mag-isa tayo. Minsan kasi, kung walang maghihikayat, walang magtutulak, hindi din siya gagalaw. So parang, okay na ako, nagsyahada na ako, sapat na sa akin yun, Muslim na ako. Pero hindi yun. So kailangan, aralin natin, i-practice, saka tayo matatawag na tayo ay isang Muslim kasi pinractice natin. Ganon. So anyways, may tanong ako noon, bago ako nagsyahada, na kapag ba tinanggap ko ang Islam, tapos kumalo pa rin ako sa mga hindi Muslim. Tapos may, halimbawa, may sunog, o di kaya aksidente, tapos namatay ako. Sabi ko, papansinin ba ako ng mga Muslim na hindi ko naman pinractice ang Islam? So ang sagot sa akin ng brother na nagpaliwanag, wala kang pakialam sa'yo. Kapag tinanggap mo ang Islam, tapos hindi mo pinractice, hindi ka nakahijab, hindi ka nagsasala, walang nakakilala sa'yo, walang nakakita sa'yo na ikaw ay nag-practice ng pananampalataya mo, pag inabutan ka ng aksidente, or nasunog ka, or namatay ka sa gitna ng kasama mo yung mga hindi Muslim, walang pagkasi sa'yo. Totoo yun. Kasi ang ano natin, Kasi yung identity natin, ito, kaya kami nakabalot din, nakahijab, nakaabaya, kasi isang tanda or pagkakilanlan sa amin to na kami ay Muslim. So, pag nakahijab kami ay Muslim. Pag nakahalo man kami dyan, or wag naman sana, syempre, lunod, o di kaya nakahijab ka, makilala ka na Muslim ka. So, yung mga kapatid mo Muslim, automatic, kukunin ka at isasagawa sa iyo yung tamang pamamaraan ng paglilibing. Kung hindi, baliwala yun. Kasi hindi naman ikaw nag-practice.
So, yun ang masasabi ko na sa akin, tulad na sabi mo, lahat ng pagsubok, dinanas, halos dinanas na. Actually, lahat tayo. Pero may kanya-kanyang kapamaraanan ng pagsubok. Sa pagsubok na yun, hindi tayo doon hihina. Dapat doon tayo tatatag. Kaya kahit nga mag-isa tayo anong kalungkutan mo? Andiyan lang tayo. Kausapin mo ang ala, kaya nga magsala ka. Magbudo ka, magsala ka. Isabuhay mo ang Islam. Ang hindi mo happy. Bakit? Kasi kontento ka sa buhay, nandiyan ang Allah. Hindi mo isipin na, puntahan niyo naman ako dito. Kung hindi, magpakamatay ako. Huwag ganun. Sayang ang buhay mo, Ganon. So, kailangan, pahalagahan mo yung pagpasok mo sa Islam, i-practice mo, pag-aralan mo mabuti, tapos isang buhay mo, pag naintindihan mo, doon mo mananasap yung sarap ng pananampalataya. So, kahit saan ka mapunta, mag-isa ka man, o may mga kasama, happy lang. Ganon. Parang siya na Ganon. So, inshallah, yun yung masishare ko lang na kasi ako, kilala naman ako ng marami, alam nila lahat yan. Ganon. Hindi ko na isa-isahin. So, patuloy ang buhay. Inshallah, so sa mga bagong balik Islam dyan, ang mapapayo ko lang, mag-aralan nyo ang Islam, intindihin nyo mabuti, tapos isa puso ninyo, isa buhay. Pag naisa buhay nyo na, nasa puso nyo na, pwede nyo na ipamahagi. Lalo na sa ating mga pamilya, bilang mabalik Islam. Kasi, unang-una, kalaban natin nga, pamilya. So, doon tayo susubukin unang-una. So, paano natin malabanan? Yun yung pag-aral, yung pag-ibig sa pananampalataya. Kaya kahit sinong mag-bash, or sinong maninira, or sinong sabihan ka man na aswang ka, hindi ka matitinan. Bakit? Kasi nung ginagawa mo yun para sa Allah. Hindi para sa mga tao. Ang pananamit, ginagawa mo para sa Allah, hindi sa mga tao. So, huwag kang mangamba. Yan. Pangambahan mo ang Allah kapag hindi mo na isabuhay na tama ang iyong pananampalataya. Inshallah. So, hanggang dyan lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Masyala next. Masyaallah. Hindi rin. Share lang about sa mga balik Islam. Oo. Sa mga Yung new mga ano may embrace. papayo mo sa mga bagong Bagong balik Islam. Hindi. Hindi siya live. Video na. Hindi, inshallah. Kung Wala ano naman ready sa akin. yung mga experience mo ba Hindi ako ready, or hindi ako paano may ready. payo mo since Magkape muna tayo. Oh, yes. Ito yung kape ni ito yung kape ni Murayan habang inaano natin, no? Ito yung kanyang pagkape. Mamaya yung Ayan, ayan, no. Sige, sige, ayan. Ayan. Cheers. And habang ayan, mashallah. So, Keso. Alhamdulillah. so habang inaano ni Sister Kyra ang kanyang sarili, no, kasi piniprepare. So, ipe-flex lang natin tong siomay. Bagong siomay ni Murayan. Hindi ko alam ang pangalan ng siomay niya. Chicken siomay. Chicken siomay. Hindi, ipinasilag. Baka may branch ng wala. So, Murayan pa rin. Homemade yan. Homemade. Ayan. 100% homemade po. So, mashallah, ayan, ipe-flex lang natin. At may Hindi lang yan ang product. Yes, hindi lang ito ang product Yan, hindi ka mangamba kasi halal. Yes, at Siya saka ang may gawa. nagkikater din pala si Murayan. So, yung may magpawalima dyan, either nikah, na walima, or akika, so yung may contact. Or parang ito, tipon-tipon lang, gusto niya magpaluto. So, i-ano nyo lang si Murayan. Mashallah. So, Sister Kyra, ano na? Yes. Kailan ka ba nagbalik Islam? Kailan ka nagsyahada? Magpakilala ka pangalan mo? And anong mapapayo mo? Kahit konti lang. Sa mga bagong balik Islam ngayon. Since, mashallah, kung maano nyo, may mga bagong syahada tayo na nasyahada itong nakaraang araw at buwan. So, bigyan mo ng konting yung parang paano maging firm sa ating pananampalataya.
At huwag susuko. Yes, kung may pagsubok man, ay talagang harapin. Yes. Bismillah. Ako po si Sister Kyra Manalo. Sister Kyra Manalo from Batangas City. Nagbalik islam ako noong year 2007. 2007 o 2002. Siguro Ano, dito ko- 2003, tapos 2007 yun na yun. Naano kasi ako noon, before kasi ako mag-asawa noon, mga 3 years na akong balik islam noon. Nag-asawa kasi ako 2000, pinaka lang 2010. 2010, sorry. Ano ba sa Yes, tama. Kaya medyo nagpupunta yes, pagdating sa ano. Ano, dito ko natagpuan ang Islam sa Cavite. Tumira ako sa pinsan ko. Dati, ano siya, Diary Religion and Marriage na ang operation manager sa Islam. Kaya dyan ko na, dyan talaga ako nabuksan ang isip ko. Actually, nung hindi pa ako Muslim, mahilig kasi ako magbasa ng mga pocket books. Tumira ako sa kanila noon. Pero noon, time na yun, balikis na sila. Yung kasama ng pinsan ko. Hanggang sa noong time na yun, yun nga, mahilig ako magbasa ng pocket book. Tapos, nung makatira ako sa kanila, parang na-encourage ako magbasa ng mga pamphlets. Actually, ang una kong nabasa talaga na talagang makaksa. Kumbaga parang yun yung ginawa siguro ng way ng mga para mabuksan yung isip ko ba. Parang naisip mo na, ano, parang tama nga yung nababasa ko. About sa kamatayan, kasi hindi ko natulog talaga sa ibang nilihin. Kaya yun talaga yung naging way hanggang sa, bago ko nagbalik Islam. Kumbaga nauna yung knowledge sa akin. Simula nung mabasa ko yun, parang naano na ako, yung parang gusto ko nang magbasa ng iba-ibang, kumbaga ako iba-ibang babasa ko. Hanggang sa yun na, hindi na ako makatulog noon. Kasi lagi ko naiisip yung mga nababasa ko. Hanggang sa yung asawa ng pinsan ko din, nauna din kasi siya, halos magkakasunod kami nagsyahada niya. Nauna siya nagsyahada sa akin. So, mas lalo ako na-encourage mo na, parang, kumbaga may nararamdaman ka talagang kakaiba eh. Tapos, ayun, hanggang sa dumating ang time na merong isang tao na nagsyahada talaga, na dawa sa akin. So, nadagdagan na naman. Siya yung naging way din. Ginamit siya ng para magsyahada. Alhamdulillah. Naiskag ako nagsyahada kay yung mga alhamdulillah. Kay Sister Fatima Alwan. Sila ang nakaserve sa akin sa alhamdulillah. Ang masasabi ko, yung pagkakaiba ng yung hindi ka pa Muslim sa yung nandito na kami sa ganito, bilang balik Islam. Napakalaki. Sobrang makikita mo yung difference talaga. Alhamdulillah, kung baga time na hindi ka pa Muslim, siyempre bilang isang balik Islam, magsasabi ko yun kung ano yung sitwasyon nung hindi ka pa Muslim, may compare mo talaga. Kasi, opo, kasi noong time na yun, pag may mga pagsubok ka na maliit lang na pagsubok, parang Big parang deal ano na. yung, parang pinagsakluban ka na ng langit at lupa na hindi mo siya ma-handle talaga na hanggang sa nung yun na, nag-Muslim na ako, sabi ko sobrang laki ng pagkakaiba talaga kasi kahit sa panahon ngayon, yung nandito na ako sa Islam, subhanallah, yung pinagdaanan ko na pagsubok, mas matindi pa nung hindi pa ako Muslim. Pero alhamdulillah, kumbaga parang sobrang gaan talaga. Noon, big deal. Ngayon, parang wala lang. Yung parang, alam mo yun, Common easy na lang yung pagka pagtanggap mo. may pinagdadaanan ka mo,
Parang hindi mo talaga maintindihan. Hindi mo alam kung saan ka lalapit. Ngayon, isang duang mo lang, sujud mo lang, ang hindi, Mabigat na masyado, iiyak mo talaga. Yes, totoo. Yun yung nakakagaan sa atin. napakalaki ng pagkakaiba talaga ng ang pamumuhay mo ay may, kumbaga merong yung tamang direksyon. Oo. May pag may tamang May, pananampalataya. Napakalaki ng pagkakaiba. Alam mo, di ba? Ano pa ba? Yun. Yung masasabi ko sa naging journey ko, ilang years na din kasi ako. Alhamdulillah sa mga kapatid ko. Kasi ano, nakakalungkot na bilang may Islam na nakapagsyahada man sila, pero Kulang lang na ano. yan, napakalungkot nun. Subhanallah. Lalo na pag nanay, yung magulang natin ngayon. Walang mag-iisip na kasi. Kumbaga, inshallah, magabayan sila ng mga talaga. Kasi, Oh, yes, yes. At the end of the day, sinabi ng Allah na sa kanya lang yung magagaling mo. sa akin, yung bilang balik Islam ako na, dati ako lang ang balik Islam sa kanil. Parang ang naging, ano ko ba, ngayon na Muslim ako, parang gusto ko Yan. ipakita sa kanila yung ano yung kagandahan ng Islam, lalo na sa pag-uugali natin, parang makikita nila yun, at parang may kakaiba sa kanila. Kasi napakalaking daway nun. Yes, yes. Napakalaking Oo. Tsaka yung sana, nagtuturo yan ng pagbibigan, naglalayo ng kasama. So, Isa pa yung patient Ah, sa bar na. Pagilin mo sa bar mo sa Dati, bar. Ay, lang, umuwi nga ako dati sa amin. Kasi, syempre sa lugar namin kasi walang Muslim talaga. So, parang gulat sila pag umuwi ako kasi nakalikab. At saka naninibag sila sa akin. Na ganito na ako manamit. Minsan nga, na-experience ko, sinasabi na nag-vlog ng yung mga bata. Na, ay, may ninja, may Ninja. ganyan. Dapat sabi masa ng samurai mo. Di ba? Ano yan eh, ano eh, madam ano eh, dati. Aswang. Dahil sa ito ay mas nakakaintindihan. Yes. So, Alam natin na hindi nila alam eh kung ano yung purpose ng ginagawa natin. Kung wala silang Tsaka doon ka matetest kung, kumbaga, yung nagdamit ka ng halimbawa ganito, kasuotan na ito, para kay Allah, or para ba sa mga tao, kung kutsain ka, bigla kang na bulit ka. Actually, matatawa ka pagka reaction. Kumbaga, yun yung point na ano. Pag nandun ka sa point na gano'n, pwede mo hindi ka iwanan sa kanila. Alhamdulillah, may isang beses ako, may pagkakataon isang beses. Siguro kasi yung lugar namin, madadaan pala ibang barangay bago makaalis kumbaga sa kanila. May nagtanong sa akin, bakit ganyan, no? Alhamdulillah, napakalaking opportunity. Yes, totoo. Kasi from there pa lang makapag, ano ka eh. Share mo na yung Pero ganun pa man, like example, bilang alhamdulillah nang nag-volunteer tayo sa da'awa, sa pagpalaganap ng nag-iisang Diyos, yung oneness of Allah, no? So, yes, yung tawhid, ano, pwede mo siyang dadalhin doon agad. I-bring mo, parang malaking opportunity ba na Ipasok agad Yes, yun. opo. Ang gusto ko sa gano'n, yung lalo na pag interesado yung nagtatanong, Yes, oo. Mashallah, lalo na pag mga Kristong Katoliko, kasi ano sila, kumbaga, as in wala silang knowledge sa about sa ano, Kumbaga, sa Islam. curiosity, oh. Nako-curious sila, doon sila Tsaka, oo. oo. Ngayon, siyempre, like, maraming nagsisearch, and then, hindi mo alam na sa pamamagitan doon na maging daan ba sa pagtapik sa kanila. But anyway, so, alhamdulillah, yun nga, bawat isa sa atin, tama si, kanina si Sister Hannah, iba-ibang pagsubok natin. As in, subhanallah, iba't ibang pagsubok natin. Pero ganun pa man, sinabi ni Allah, layo kalito lang sa Indalus Aha, na sabi niya, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na, hindi natin kakayanan. So, mashallah. And kagabi, habang
naglalaba ako, nakikinig ako ng lecture kay siya Saad ata or Asad, hindi ko lang ano yung pangalan niya. So, ang sabi niya, it's about the problem. Sabi niya, kung ikaw, like example, siyempre lahat nakapag-aral naman tayo sa academic, di ba? So, di ba yung sa math, matalino ka sa math kung marunong kang mag-solusyon ng problem. Ibig sabihin, when you say math, it's all about solution. Solution. So, masyala, ibig sabihin, ang buhay natin ay laging may May solution. solusyon. Yes. Kasi, ano yun, pati na yan ng ano natin. Buhay natin. Buhay natin eh. Doon lang natin aanuhin kung saan tayo, ay kumbaga, kung paano mo siya dadalhin. At Magiging kung ka hanggang ba? saan yung pagsasama mo, Yes. makakapin. So, ayun na, masyala, alhamdulillah, napakinggan natin, no, mga konting, yung iba, yung paano sila tinawag ni Allah. So, inshallah, interview din natin to sa Journey in Islam. We have different, So, ito parang share lang since maraming nagshahada itong mga nakaraan. So, i-end natin, meron pa tayong next na topic at titingnan muna namin itong mga showman, no, mashallah. So, hanggang dito na lang po. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.